Ano ba ang pinagkaiba ng sales and marketing? Tapusin mo ang video na to para malaman mo ano ba talaga ang ibig sabihin ng sales and marketing ng isang kumpanya. By the way, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay isang negosyante. Pero bago ang lahat, kwento mo na siyempre. Noon sa negosyo namin na Honeybee House, nagbibenta kami ng mga raw honey dati. Kaso ang problema ko, hindi siya presentable ang honey namin dati kasi naka-plastic lang siya. So, ang solusyon ko noon ay naghanap ako online ng mga factory ng mga gumagawa ng mga packaging. Which is, nakita namin yung direct supplier ng mga glass jar. So, bumili kami doon at nagpagawa kami ng mga stickers at ginandahan namin ang aming packaging at happy naman kami sa kinalabasan ng finished product. Which is, na-improve yung branding namin at nabibenta din namin ang aming mga produkto ng mas mahal. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng sales and marketing department? Ang marketing ay yung mga ginagawa natin para malaman ng mga tao na nag-i-exist yung business natin. Ito yung mga ginagawa natin ng mga flyers, signages, video or text content na pinupost natin sa mga social media, YouTube, or even sa website. Even yung mga paggawa natin ng mga packaging at sa email marketing ay considered yan as sakop ng marketing. Kasama na dito ang tinatawag na branding ng business mo. Basta lahat ng ginagawa mo na never-ending na awareness para sa business mo. Ang pinaka-goal dito ay to let our target audience to know that we exist and to let them know and to let them engage and interact. Ginagawa natin ito regardless if merong benta or wala. On the other hand naman, ang sales ay primary goal is to have sales para sa cash flow. Kunwari, meron kang shop. The moment na merong nag-inquire sa'yo at binintahan mo, considered yan as sales. Para sa akin, lahat ng pumasok na inquiries sa email, sa Facebook Messenger, in any form of like walk-in customers, lahat ng yan ay trabaho po yan ng sales department para ma-convert ito into sales para kumita ang negosyo natin. Trabaho din ng sales department na mag-follow up sa lahat ng mga customers na nag-inquire. Siyempre, after na mabintahan si customer, isa sa trabaho din ng mga sales department ay ang after sales support. Dapat din natin i-make sure na okay lang ang mga produkto or services na na-avail ng mga customers natin. Or kapag mayroong problema like magpa-warranty, so primary task po yan ng sales department para masikaso agad. Of course, kapag sobrang laki na ng negosyo mo, ay pwede mo nang i-separate like meron ka ng after sales support team para makafocus sila sa department na yan. Sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi most of the time ay nalilito tayo dito sa dalawa. Which is normal naman kung ikaw ay nagsisimula pa lang. At naniniwala ako na ang kumpanyang may malupit at organized na marketing at sales department ay siyang nagtatagumpay. Lahat talaga ng big companies ngayon, nung nagsimula pa lang sila, most of the time ng owner or ng mga founder nila ay nagmo-multitasking talaga yan. Sila pa yung sales, sila pa yung marketing, at sometimes sila din yung delivery and even technician. Pero normal lang yan. Pero kung medyo lumaki ka na at meron ka ng capacity to hire more people, mas mainam talaga na isegregate yung dalawang department na yan. Lahat ng trabaho ng marketing ay dapat nakafocus lang sila dyan at sa sales nakafocus lang sila paano ma-convert into sales ang lahat ng effort ng marketing. Lahat ng ginagawa ng sales department ay para maging sustainable at ma-improve ang cash flow ng isang kumpanya while si marketing naman ay nagpo-focus para sa direction at future ng kumpanya. If nagustuhan mo ang video na to, please comment and share this video para marami ang makakita nito. Yun lang po muna mga boss and always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss!